Magandang araw, ako po si Richard. Ang pambansang badyet ng Pilipinas para sa taong 2025 ay nababalot ngayon ng kontrobersya. Kinukwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang legalidad ng badyet. Ayon sa kanya, may mga blanko o walang laman na mga entry ito. Ang mga blanko na entry na ito, ayon kay Duterte, ay posibleng ebidensya ng manipulasyon at maaaring pagtatakpan ng mga iligal na alokasyon ng pondo. Ang mga akusasyon ni Duterte ay nagpasiklab ng mainit na debate at nagdulot ng pag-aalala tungkol sa transparency at accountability sa proseso ng pagbabudget. Maraming mahahalagang personalidad sa politika ang nasangkot sa kontrobersyang ito. Si Pangalawang Pangulo, Sara Duterte, anak ng dating Pangulo, ay nasa gitna ng issue. Malaki ang nabawas sa badyet ng kanyang opisina gawa ng kapulungan ng mga kinatawan. Ito ay nagdulot ng espekulasyon na ang mga blanko na entry ay maaaring paraan para maibalik ang pondo niya nang walang maayos na pagsusuri. Dinagdagan pa ito ng mga pahayag ng kakampi ni Duterte na si Congressman Isidro Ungab. Iginiit niya na mayroong mga blanko na entry sa ulat ng Bicameral Conference Committee. Ang ulat na ito ang pinal na bersyon ng badyet bago ito ipadala sa Pangulo para pirmahan. Kung totoo ito, maaring may paglabag sa mga proseso ng lehislatura at magdulot ng mga seryosong katanungan sa konstitusyon. Ang mga aligasyon ay nagdulot ng pangamba sa proseso ng pagbabudget. Ang mga mambabatas ay ngayon nasa ilalim ng matinding pressure para tugunan ang mga pag-aalala na ito at maibalik ang tiwala ng publiko. Inuuna na din ang kontrobersya ang malalim na pagkakahati sa politika sa loob ng gobyerno kung saan ang iba't ibang paksyon ay nagpapalitan ng mga salita tungkol sa integridad ng budget. Si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga taga-suporta ay hayagang pumupuna sa budget. Ayon sa kanila, ang mga blanko na entry ay isang sadyang pagtatangka upang itago ang mga korap na gawain. Si Congressman Ungab, isang matatag na kakampi ni Duterte, ay nagbanta na magsasampa ng kaso. Plano niyang questionin ang konstitusyonalidad ng badyet sa Korte Suprema. Ayon sa kampo ni Duterte, ang malaking pagbawas sa badyet ng opisina ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay may kinalaman sa politika. Nakikita nila ito bilang ganti sa walang humpay na kampanya laban sa droga ng dating Pangulo na binatikos ng husto ng mga grupo ng karapatang pantao. Ang pagbawas sa badyet, ayon sa kanila, ay isang paraan ng kasalukuyang administrasyon para pahinain ang autoridad ng Pangalawang Pangulo at limitahan ang kanyang kakayahang gampanan ang kanyang mandato. Maring itinanggi ni Congressman Paulo Ortega, isang mahalagang tao sa deliberasyon ng badyet, ang mga aligasyong ito. Iginiit niya na ang badyet ay dumaan sa tamang proseso ng lehislatura. Ayon sa kanya, ang mga pagbawas sa badyet ng Pangalawang Pangulo ay kinakailangan dahil sa mga limitasyon sa badyet. Ang mga limitasyong ito, paliwanag niya, ay resulta ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa at ang pangangailangang unahin ang mga mahahalagang serbisyo. Pinanindigan ni Ortega na ang mga pahayag tungkol sa mga blanko na entry ay walang batayan at isang desperadong pagtatangka ng kampo ni Duterte na siraan ng kasalukuyang administrasyon. Hinamon niya silang magpakita ng konkretong ebidensya para suportahan ang kanilang mga akusasyon. Ang palitan ng mga pahayag
sa pagitan ng dalawang kampo ay lalong nagpalala sa hidwaan sa politika. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga alegasyon ng Blanco na entry sa budget. Tinawag niya itong ganap na hindi totoo. Ipinagtanggol ni Marcos Jr. ang integridad ng proseso ng pagbabudget na sinasabing sinunod nito ang lahat ng legal at konstitusyonal na mga kinakailangan. Ang kanyang mariing pagtanggi ay lalong nagpaigting sa hidwaan sa politika kaugnay ng issue. Direktang kinontra ng pahayag ng Pangulo ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte at kanyang mga kakampi. Ang pagsasalpukan na ito ay nagpasiklab ng mainitang palitan ng salita sa pagitan ng dalawang kampo sa politika. Mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil ang kapatid ni Pangulong Marcos Jr. na si Senador Remy Marcos ang namumuno sa Senate Committee on Finance. Ito ay humantong sa mga akusasyon ng conflict of interest mula sa oposisyon. Si Senadora Risa Hontiveros, isang kilalang figura sa oposisyon, ay nagpahayag ng malaking pag-aalala tungkol sa budget. Bagamat hindi niya pa kinukumpirma sa publiko ang pagkakaroon ng blanco na entry, binatikos niya ang kakulangan ng transparency sa ilang alokasyon sa budget. Hinihiling niya ang mas malaking transparency at accountability mula sa Administrasyong Marcos. Sinusuri ni Hontiveros kasama ang ibang mga mambabatas sa oposisyon ang budget para sa mga posibleng irregularidad. Ipinangako nilang papanagutin ang mga may sala kung mayroong matuklasang anumang katiwalian. Lalo pang pinalalim ng kontrobersya ang pagkakahati sa politika sa bansa na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa dedikasyon ng gobyerno sa maayos na pamamahala. Ang kontrobersya na bumabalot sa budget para sa taong 2025 ay nagtataas ng mga seryosong katanungan tungkol sa konstitusyon. Ang sentro ng issue ay ang Artikulo 6, Seksyon 24 ng Konstitusyon ng Pilipinas noong 197. Iniaatas ng artikulong ito na lahat ng panukalang batas para sa paglalaan ng pondo ay dapat magmula sa kapulungan ng mga kinatawan. Ayon sa mga kritiko, kung may matagpo ang blanco na entry sa pinal na inaprubahang budget, maaaring indikasyon ito ng paglabag sa probisyon ng konstitusyon. Sinasabi nila na ang paglalagay ng mga ganitong entry pagkatapos maaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan, ang budget ay katumbas ng pagbaliwala sa kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon. Ito, ayon sa kanila, ay magiging dahilan para maging labag sa konstitusyon ang buong budget. Ang banta ni Congressman Ungab na questionin ang budget sa Korte Suprema ay lalong nagpataas ng tensyon. Kung magpasya ang Korte na dinggin ang kaso, maaari itong humantong sa isang krisis sa konstitusyon. Ang desisyon ng Korte ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ibinunyag ng kontrobersiya ang kahalagahan ng transparency at accountability sa paggastos ng gobyerno. Binibigyan din ito ang pangangailangan para sa malinaw at tiyak na mga proseso sa pagbabudget upang maiwasan ang mga potensyal na pang-aabuso at masiguro ang tiwala ng publiko. Ang resulta ng kontrobersyang ito ay malamang na magtakda ng President para sa mga susunod na deliberasyon sa budget sa Pilipinas. Paki-like, share,
at comment sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at kita-kits sa susunod na video.